Sa puso ng Osamis, matatagpuan ang isang paaralang puno ng pangarap, ang Osamis City National High School. Araw-araw, libo-libong estudyante ang naglalakad patungong silid-aralan, dala ang pag-asa para sa magandang kinabukasan. Ngunit, sa likod ng mga pangarap, naroon ang isang tahimik na suliranin, ang epekto ng overpopulation sa edukasyon. Ang siksikang mga silid-aralan tila normal na sa mga pampublikong paaralan. Ngunit, paano kung ito na mismo ang hadlang sa epektibong pagkatuto? Sa loob ng silid-aralan, narito si Jessa, grade 9 student na araw-araw humaharap sa hamon ng kakulangan sa espasyo. Pwede na ba kami sa sarili at sa Hindi lang si Jessa ang nakakaranas ng hirap. Narito rin si Mark, isang estudyante humaharap sa limitadong gamit sa pasilidad. Excuse me, kung ako na si Isaac Magalo, isang researcher, hindi ba kitang ma-interview tungkol sa mga problema hinaharap dito sa paaralan? So, sa iyong palagay, ano ang pinaka-challenge sa iyo sa ganitong set? For me, yung makulangan sa damit, science lab, minsan, yun na kami sa microscope, at saka sa classroom, sobrang init, and nagsisikan kami. Also, may mga kaklase ako na hindi nakikita. Salamat sa pagsagot ng aking tanong. At yun nga ang mga problema hinaharap ng ating mga estudyante. Sobrang dami nila at kakulangan sa mga gamit. Pati ang mga guro, hindi rin ligtas sa epekto ng dami ng mag-aaral. Kilalanin natin ang isa sa kanila. Sobrang hirap. Hirap ako na monitor sino talaga ang nakakain. Gusto silang tulungan, pero sa dami ng trabaho, sa dami nila, hindi ko alam kung paano. Kasi ako, papagod na rin. Maraming salamat po sa inyong pagkakasama. Maraming salamat po. At yun ang mga epekto na nararanasan ng mga guro sa paaralan dahil sa overpopulation. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na naghahanap ng solusyon ang pamunuan ng paaralan at lokal na pamahalaan. Ano po ang mga hakbang ng paaralan o lokal na pamahalaan upang matugunan ang overpopulation sa paaralan? So, nag-request kami ng karagdagang classroom at teachers mula sa DepEd. Meron na rin seminar para sa magulang, pero limitado pa rin ang resources. Kaya umaasa kami sa suporta ng komunidad. Ganun po ba? Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Edukasyon ang susi sa kinabukasan, ngunit paano kung mismong sistema ang humahadlang sa kalidad nito? Sa Osamis City National High School, ang laban para sa dekalidad na edukasyon ay laban ng bawat guro, magulang, estudyante at lider ng bayan. Mga kapwa kabataan, hindi tayo basta tagamasid. May boses tayo. Sa tulong ng pagkakaisa at pagkilos, maaari nating simulan ang pagbabago. Suportahan natin ang ating paaralan, ang ating mga guro, at higit sa lahat ang isa't isa. Ang kinabukasan ay hindi lang responsibilidad ng iilan. Ito ay tungkulin nating lahat. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kabataang Pilipino ay hindi kailanman sumusuko. Sa Osamis National High School, tuloy ang laban para sa edukasyon.